Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chubbs. Shoutout kay Renal. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang mga salitang ito, ang isang gangnang matatanda ay agad na huminto sa pag-inom ng aksyon, isa-isa ang kaina-hinalang tumingin kay Mifang. Ngunit sa sumunod na segundo, habang naiinip na pinaalis ni Mifang ang kanyang mga katulong, nakangiting sabi ng mga matatanda. Dam, sobra na akong nainom, o tanga ba sa labas? Sa oras na ito, pinag-uusapan mo pa ba ang tungkol sa pagpatay ng dragon? Pervert, sa oras na ito, hindi rin daw sakit sa utak ang pagpatay ng dragon, ito ay tiwala ng 3 pamilya. Naniniwala talaga ako sa kasamaan ng 3 pamilya nila. Sinasabi nila na nagniningning na daw ang magic dragon. 2 galaw lang. Mas mabilis silang tumakbo kesa sa mga kuneho. Dapat matakot ang 3 pamilya. Gusto nilang hanapin ang tuktok ng kanyan, para makahanap sila ng tanga para magkalat ng chismis. Damn, I'd better not see him, or I'll beat this son of a bitch to kamatayan. Sa pagsasalita tungkol sa mga ito, hindi lamang kinutya ng isang grupo ng mga tao ang mga gustong pumatay sa dragon, ngunit lubos din silang hindi nasisiyahan sa kaayusan ng pamumuno ng 3 pamilya ngayon. Ngunit halos sa oras na ito, 4 na gwardya ang direktang lumipad mula sa labas ng tolda, at pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa lupa. Pumasok si Han Sanchen sa tent. Sa harap ng biglaang Aaron, agad na tumayo ang isang grupo ng mga tao sa Maifang at isa-isang bumunot ng kanilang mga espada. Sino ka? How dare you break into the camp of my Changsheng sect at night? Malamig na sabi ni Mifang. Ako, Han 3,000 ng bahagya ng isang ngiti, sabi mo lang, makita ko gusto kong matalo sa kamatayan sa akin. Ikaw ba ang nagsabing gusto niyang patayin ang dragon? May nagtanong agad. Si Han Sanchen ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan. Sa isang galaw sa kanyang kamay, isang tumpok ng mga hiyas at ilang mahiwagang sandata sa storage ring ay direktang itinapon sa lupa, ito ang gantimpala. Nang makita ang mga tambak ng kayamanan at lahat ng uri ng magic weapon sa lupa, lahat ng mga tao sa Changsheng School ay natigilan. Ngunit sa sumunod na segundo, may sumigaw, ano? Sa tingin mo ba ay kulang sa iyo ang aming paaralan sa Changsheng? Kung magpapakalat ka ng chismis, ihahandog kita sa langit. Pagkababa ng boses, diretsong pinulot ng lalaki ang espada at sumugod sa Korea. Ngunit sa sandaling itinaas ko ang aking kamay, ang kortina sa labas ng tolda ay nahulog, at isang figure ang dumaan. Nang magmuni-muni ang mga tao, may gintong espada na sa leeg ng lalaki. At ang taong iyon ay nasa harap ng, maraming walang katulad na kagandahan, si Luruaksen. Gusto mo bang lumaban? Si Luruaksen ay hindi tumingin kahit kanino. Tumingin lang siya sa Aaron para sa kanyang payo. Dahan-dahan. Itinaas ni Mifang ang kanyang malaking kamay at sinenyasan ang lahat na iligpit ang kanyang mga sandata. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Luruaksen. Nasaan ang isang bayani na hindi mahilig sa kagandahan? Tsaka ang ganda ng babaeng nasa harap namin na nakakamangha. Si Aaron ay sumugod kay Luruaksen at umiling. Ibinaba niya ang kanyang espada at naglakad patungo sa Aaron. Nang makita si Luruaksen sa harapan, napakaganda ni Maifang na halos hindi na siya makahinga. Pagkaraan ng mahabang panahon,
Bumalik siya sa kanyang sarili. Binigyan niya ng isang paypang ngiti at pinaupo sila. Pagkaupo niya ay mabilis na nagsalin ng alak ang katulong para sa kanila. Gayunpaman, pinigilan siya ni Aaron, hindi tayo naririto para uminom. Dumating tayo sa punto. Kailangan ko ng 1,000 disipulo, at ang mga bagay na iyon ay mga gantimpala. Gusto mo bang bilhin ang buhay ng libu-libong mga disipulo ng aking sekta sa Changsheng? Nakababatang kapatid, huwag kang lalabas para tumakbo sa Jiangho bago lumaki si Mao. Malamig na ngumuso. Ang elder, libu-libong mga alagad, ginagarantiya ko ang kanilang ligtas na pagbabalik. Aaron ang tamang paraan. Kung umutot ka, ikaw ang bahala. Ang isa pang matanda ay pumalakpak sa mesa at galit na sinabi. Sa harap ng Magic Dragon, kahit ang mga eksperto ng 3 pamilya ay nagmamadaling nagtakbuhan. Sino kayong ibang lalaki ang tumulong? Bahala na. Hindi umiwas si Han 3,000 mata, liwanag na nakatingin sa sangkatauhan. Haha, nakangiting kumaway si Mi Fang sa 3 matatanda at nakangiting sinabi kay Aaron, kung handa akong ipahiram ito sa inyo, wala akong pakialam kung buhay o patay ang mga disipulong ito. Pero hindi ba masyadong mababa ang reward mo? Panipi, ano pa bang gusto mo? Ibuka mo lang ang bibig mo, Aaron. Anong gusto ko? Si Mi Fang ay malumanay na ngumiti at hinawakan ang kanyang balbas na mas mababa sa baba, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Luroaxan. Gusto ko lang siya ng isang gabi, huwag mong sabihin ang 1,000 disipulo, bibigyan kita ng 1,000, okay. Nang marinig ito, tumawa si Aaron, wala akong opinyon, ngunit. Maglakas loob ka ba? Huwag mong sabihin na si Luroaxen, isang babaeng mataas ang ranggo, ay napakabangis. I'm afraid few people in the world dare to sleep with her just because of her identity. I dare not. Natigilan si Mi Fang, at pagkatapos ay tumawa, what dare I? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Aaron, parang hindi natin ito mapag-usapan. Sa kanyang pag-unawa kay Luroaxen, posible bang matulog sa Mi Fang sa isang gabi? Kaya mas mabuting huwag na lang pag-usapan. May mga bagay na hindi mo kayang pag-usapan kung gusto mo o ayaw mo. Kung hindi mo pag-uusapan, pwede kang umalis mag-isa. Sabi ni Mi Fang na may malamig na ngiti. Siya, of course, stay Han, Sonny said with a smile, pero hindi ako aalis. Gusto mo bang manindigan para sa kanya? Hindi, wala akong kinalaman sa kanya. Magagawa mo lahat ng gusto mong gawin sa kanya, basta may kakayahan ka. Umiling si Aaron, ako naman, gusto ko lang manatili. Pagkatapos ay patayin kita isa-isa hanggang sa. Pumayag ka. Aaron masamang ngiti, oh, siya nga pala, tinanong mo lang ako kung sino ako, hindi pa formal na ipinakilala, sa susunod na Aaron. Aaron, ikaw ba ay Aaron? Nang marinig ang pangalang ito, ang buong katauhan ni Mi Fang ay nagulat, at ang kanyang mga mag-aaral ay bumukas ng husto. Para sa sino mang naroroon, ang pangalan ng Aaron ay kasing lakas ng kulog. Bagamat siya ay patay na, niyanig na niya ang puso ng lahat sa pamamagitan ng pagsira sa gamot na God Pavilion at sa labanan ng Flint City Jedi. Sa isang diwa, ang Aaron ay maaaring isang seryosong problema para kay Wang Janzi at sa iba pa, ngunit para sa maraming tao, lalo na sa mga nakakalat na tao, ang Aaron ay mas katulad ng isang espiritual na totem. Iyan ang ganap na lakas ng individual. Imposible, imposible, imposible. May sumigaw, ngunit sa oras na ito, si Aaron, na naging anino, ay sumugod sa lalaki. Bang! Sa mahinang tunog, ang matanda, na nagbantalang nabugbugin si Aaron hanggang mamatay, ay sinira ang tolda at lumipad sa bush sa likuran niya. Walang gumagalaw. Bang-bang! May 3 mapurol na tunog na naman. Ang 3 matatanda ay itinapon sa bukid ng direkta mula sa kanilang mga upuan na parang mga pakwan. Nakahandusay sila sa lupa na parang tumpok ng mga tao. Sa sandaling lumutang ang figure ng Aaron sa field, ito ay isang tumpok na mga paa lamang. Ang malaking hininga ay direktang yumanig sa 3 tao pataas ng ilang metro mula sa lupa. Nang makitang kukunin na ang palad ni Aaron, sa oras na ito, sumigaw si Mi Fang, na nasa gulat, tumigil ka. Kamay ng isang malapit, 3 tao putok sa lupa, Han 3,000 negatibong kamay at tumayo, nakangiti sa square. Nangunot ang noo ni Mi Fang sa malamig na pawis, at hindi niya maiwasang panasan ito. Tiningnan niya si Aaron na may kaunting takot, maliit na kapatid,
huwag kang manggulo. Binabalaan kita, ito ang teritoryo ng aking sekta sa Changsheng. Kailangan ko lang iwagayway ang aking kamay. Bago siya matapos, kumaway si Aaron, ang kanyang kamay at binatukan. Ang mga mesa at upuan sa harap ng lahat ng tao ay nabasag sa bagyo. Ang mga matatandang iyon, kasama si Mi Fang, kahit na sinubukan nilang lumaban, nagulat pa rin sila ng ilang hakbang. Panipi, anong kaila-hilakbot na puwersa, ang taong ito. Bata, napakabangis. Ang kanyang lalamunan. Sa harap ng isang mapanuksong paglaban, siya ay namutla at natakot sa kanyang talino. Ilan sa inyo ang malamig na tinig ni Mai Fang? Pababa sa harap ng Aaron, batang siya, tama. Paumanhin, ay, mali ako. Mga tao, hinihiram ko, hanggat gusto mo, hinihiram ko. Han 3,001 ngiti, pumayag. Tumanggaw si Mai Fang na parang bawang. Mahirap sabihin kung si Aaron ang lalaking nasa harapan niya, ngunit ang kanyang kakayahan at pambihirang dominanteng kapangyarihan ay nagpapaniwala sa kanya na kung hindi siya humingi ng awa, dito siya mamamatay. Bukas ng umaga, ihahatid kita sa harap ng kampo. Natapos ang Aaron, diretsyong lumiko at umalis. Nang makaalis si Hansanya, bumantong hininga si Mai Fang at ang iba pa. Gayunpaman, ang buong grupo ng mga elite ay binugbog sa harap ng isang batang lalaki, at wala silang kakayahang lumaban. Maaari pa nga silang ibaba ng iba bago huminga. Alam mo, kahit na walang gaanong tao sa tent, para sa sekta ng Changsheng, lahat ng tao na nakaupo dito ay ang pinaka-elite sa sekta ng Changsheng. Kahit sila ay walang puwang para lumaban dito. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon sila upang labanan ang iba? Kahit hindi ka umamin ng pagkatalo, kailangan mong yumuko sa realidad. Humayo kayo at ayusin ang mga alagad. Napabuntong hininga si Mi Fang at mahinang iwinagayway ang kanyang kamay. Kung hindi ka masunurin, anong magagawa mo? Oo, tumanggo ang isang elder. Nang makita ito, alam ni Luruaksan na tapos na ang dula, kaya plano niyang umalis. Bagamat hindi sinabi ni Aaron sa kanya kung ano ang gusto niyang gawin sa buong proseso, naakit nito ang pagkamausisan ni Luruaksan, kaya sinundan niya si Aaron malapit sa buong proseso, sinusubukang alamin kung ano ang gusto ni Aaron ngayon lang ay. Natural na sumugod si Luruaksan. Sa loob, ligtas na umalis si Aaron at alam niya na dumating si Aaron upang humiram, at si Mi Fang ay ganap na yumuko upang aminin ang kanyang pagkatalo at nagplanong umalis. Kaagad, si Mi Fang ay sumigaw sa kanya, "Babae, saan ka pupunta? Ano ang iyong negosyo?" Na si Luruaksan ay sumimangot at labis na nagalit. Maliban kay Aaron, walang ibang lalaki sa pamilyang Lu ang kwalipikadong makipag-usap sa kanya ng ganito. Kaunti lang. Umalis ang binata, umalis ang mga hiyas at mga magic soldiers, kaya natural lang. Gayunpaman, malinaw na hindi nito matutugunan ang mga inaasahan ng panig ni Micah, kung hindi nito kakailanganin ang banta ng puwersa mula sa rock. Luruaksan, ito ang kanyang naunang alok, at umalis din ang lalaki. Isa pa, nag-iwan siya ng mensahe kanina, at wala siyang pakialam kung ano ang gagawin sa babaeng ito. Hindi sinabi ng lalaki mo na ilayo ka sa simula hanggang sa huli. Halatang inabandona ka na ng mga tao. Gusto mo bang lumabas kasama mo? Sabi ni Mi Fang na may malamig na ngiti. Nagalit si Luruaksan nang marinig niya ang mga salita. Ayon sa kanyang karaniwang karakter, maaaring nahulog si Mi Fang sa lupa, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Mi Fang tungkol sa iyong lalaki, bigla siyang nawalan ng interes na tumanggi. Nang makitang hindi nagsasalita si Luruaksan, nakangiting sinabi ng isang elder, "Haha, sa iyong kondisyon, kung handa kang manatili at maging asawa ng aming pinuno, bakit mag-alala tungkol sa kaunlaran sa hinaharap? Totoo ito, gusto kong maging mapagmahal. Bakit ko naman susundin ang ganoong klase ng lalaki? Kung ako sa'yo, masunurin akong susunod. Total may kasabihan na mas mabuting tangkilikin ang kaligayahan kaysa mapait na pagtutol sa sandaling bumagsak ang boses." Isang grupo ng mga tao ang humagalpak sa tawa. Alam nila kung ano ang kanilang tinatawanan ng wala. Ang sabi pa ni Luruaksan ay lubos na nagalit at sinabing siya ang babae ni Aaron, ngunit paano niya matitiis na gamitin ang mga bastos na salita na ito upang ipahiya siya. Ngumisi si God. Luruaksan, mananatili ako sa iyo ng isang gabi, ngunit ako'y, natatakot akong hindi ka magtatagal. Sa mga mata ni Mi Fang at ng iba pa, ito ay malinaw na may iba pang kahulugan.
Hindi ko alam. Ang tinatawag na pagpupersonage ni Luruaksen ay hindi eksaktong tumutukoy sa aspetong iyon. Para sa isang saglit, wala nang ingay sa tent sa pool ng dugo, si Mifang lang ang nakaupo sa lupa na namumutla at tumingin sa mga katawan ng matatanda sa tent na parang mga multo ng madaling araw, ang mga nagkalat mamulong ang kampo. Narinig mo ba iyon kagabi ang paaralan ng Changsheng? Hehe, andito na ang grupo namin ng mga monghe. Sino ang maglakas loob na maging walang ingat dito? Paano kung ang multo ay Aaron? Maingat na tumingin ang lalaki sa paligid at mamulo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.